Hayop ka! Tanga-tanga! Ang mga salita ay parang bubog na humiwa sa hangin, mas matalas pa sa tunog ng nabasag na plato sa sahig na semento. Nakayuko si Chacha. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nalaglag na hapunan. Sa kumalat na sabaw ng tinola, sa mga piraso ng manok at sayote na ngayon ay basura na lang. Amoy luya, amoy patis, amoy ng isa na namang kabiguan. Pabigat ka talaga kahit kailan, sigaw ng kanyang kuya Leo. Sabay sipa sa isang piraso ng papaya na gumulong malapit sa paa nito. Pati pagdala lang ng pagkain, hindi mo pa magawa ng tama. Hindi umimik si Chacha. Anong sasabihin niya? Na nadulas siya sa basang sahig? Nabigla na lang ng hina ang mga kamay niya? Walang maniniwala. Ang titingnan lang nila ay ang kanyang likod, ang kanyang kuba, ang marka ng kanyang pagkakaiba. Ito ang palaging ugat ng lahat. At tumutunganga ka lang dyan. Ang boses ng kanyang ina, si Aling Martha, ay walang anumang lambing. Malamig, pagod, puno ng pagsisisi. Linisin mo yan. Bilisan mo. Wala kang ibang silbi dito kundi maging utusan. Hindi na siya umiyak. Matagal nang natuyo ang mga luha niya para sa ganitong mga salita. Dahan-dahan siyang lumuhod, sinimulang pulutin ang malalaking piraso ng pinggan. Sumuot sa kanyang daliri ang isang matulis na parte. Isang maliit na hiwa. Nagdugo. Pero hindi ito ang kumikirot. Nang matapos siyang maglinis, dinala niya ang basura sa likod bahay. Madilim na. Ang tanging ilaw ay mula sa bumbilyang nakasabit sa kusina. Humahalo ang amoy ng basura sa amoy ng mga halaman sa gabi. Dito, ito sa ilalim ng puno ng aratiles, sa wakas ay pinakawalan niya ang isang butil ng luha. Isa lang. Isang patak na kumakatawan sa bigat na pasan niya, hindi lang sa kanyang likod, kundi sa kanyang buong pagkatao. Kasabay ng pagpatak nito sa lupa, isang tunog ang gumapang mula sa kalayuan. Isang alulong. Hindi ito alulong ng aso. Iba ito. Mahaba, malungkot, at may kasamang gutom na hindi niya maintindihan. Para itong sagot sa kanyang hikbi, isang alulong na tila nang gagaling sa pinakamadilim na bahagi ng gubat na nasa likod ng kanilang bakuran. Kinilabutan si Chacha. Biglang may isang bugso ng malamig na hangin ang yumakap sa kanya. Kahit pa nga walang hanging umiihip, napayakap siya sa sarili. Ang mga mata ay nanlalaki sa dilim, sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng tunog. Nawala ang alulong. Ang natira na lang ay ang karaniwang tunog ng gabi. Ang huni ng mga kuliglig, ang malayong tahol ng aso sa kabilang barangay. Baka guni-guni lang niya, baka dala lang ng sama ng loob. Chacha. Ang sigaw ng kanyang ina mula sa loob ng bahay ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Hindi ito galit. Iba na ang tono. May takot. Chacha, may tao sa labas. Pumasok ka naman na. Mabilis na lumingon si Chacha sa paligid. Ang kadiliman ay siksik. Walang tao, walang anino. Wala siyang makitang kahit ano. Teka, doon. Sa dulo ng linya ng mga puno, sa pinakapusod ng dilim, may kumislap dalawang pulang mata. Nag-aapoy, pero walang init. Malamig, mapanghusga, nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi ito mata ng hayop. Ito ay mata ng isang bagay na matagal nang nagmamasid, naghihintay, at sa isang kisap mata, nawala. Dumating si Mang Ariel kinabukasan na may dalang isang bayong ng mga prutas.
Ang ngiti niya ay malapad at ang kanyang mga mata ay tila nakikipagtawanan din. Agad siyang kinalugdan ni Aling Martha at ni Leo. Isang mabait na kapitbahay, isang magandang ehemplo sa barangay. Magaling makisama, pero para kay Chacha may mali. Isang amoy ang kasama niyang pumasok sa bahay. Hindi amoy ng pinagpawisan o pabango. Ito ay amoy lupa. Amoy lupa na parang bagong hukay. Malamig at bahagyang matamis tulad ng nabubulok na mga dahon sa ilalim ng gubat. Walang ibang nakaamoy nito o kung mayroon man, hindi nila pinansin. Pero para kay Chacha na ang mga pandama ay tila mas bukas sa mga bagay na hindi nakikita. Ang amoy na iyon ay sumisiksik sa kanyang ilong, nagpapakulo sa kanyang sikmura. "Magandang umaga, Chacha!" Bati ni Mang Ariel at ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumangulang si Chacha at mabilis na nagtago sa kusina. Narinig niya ang saway ng kanyang ina. "Walang modo talaga yang kapatid mo," bulong nito kay Leo. "Hayaan niyo na, Aling Martha," sagot ni Mang Ariel. At ang boses niya ay malumanay. "Baka pagod lang." Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagbisita ni Mang Ariel. At kasabay ng pagdalas nito, nagsimulang magkaroon ng mga kakatuwang pangyayari sa kanilang lugar. Una, nawala ang mga manok ni Mang Isko. Sunod, ang kambing ni Aling Nena na natagpuang patay sa koral nito. Tuyo, walang dugo, at may malalaking kalmot sa leeg. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga tindahan at sa mga nag-iigib ng tubig. May gumagalang kung ano sa gabi. "Isang aswang," sabi ng iba. "O baka sigbin." Ang takot ay unti-unting kumakalat, kasing bilis ng amoy ng kandila sa isang lamay. Sa tuwing naririnig ni Chacha ang mga kwento, ang pumapasok sa isip niya ay ang mukha ni Mang Ariel. At ang amoy na daladala nito, isang hapon habang nagwawalis siya sa bakuran, nilapitan siya ng kanilang matandang kapitbahay, si Lola Ising. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay butuhan at malamig. "Mag-ingat ka, iha," bulong ng matanda. Ang mga mata ay pasulyap-sulyap sa daan. May iniabot itong maliit na supot ng tela. Sa loob, naramdaman ni Chacha ang mga butil ng asin at ilang butil ng bawang. May mga matang nagmamasid sa dilim. Bago pa man makapagtanong si Chacha, mabilis nang umalis ang matanda. Tila takot na may makakita sa kanila. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Chacha. Yakap-yakap niya ang supot na bigay ni Lola Ising. Ang mga sinabi nito ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Mga matang nagmamasid, katulad ng mga pulang matang nakita niya. Dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam, sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang bintanang kawayan. Ang gabi ay tahimik. Ang buwan ay nakatago sa mga ulap. At nandoon siya, si Mang Ariel Tela. Nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng balete sa kabilang kalsada. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya ng diretso sa kanilang bahay, kay Chacha. Alam niyang sa kanya ito nakatingin. Ngunit hindi iyon ang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang anino niya sa lupa. Sa liwanag na nagmumula sa poste sa kanto, ang anino ni Mang Ariel ay humaba. Pero hindi ito anino ng isang tao. Ito ay mas malaki, mas payat. Ang ulo ay mas mahaba at tila may dalawang matulis na tainga. Ang anino sa lupa ay anino ng isang halimaw,
Isang malakas na sigaw mula sa likod bahay ang gumising kay Chacha. Boses iyon ng kanyang ina, puno ng takot na hindi pa niya narinig dati. Nagmamadali siyang lumabas at ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, ang paboritong manok panabong ng kanyang kuya Leo. Ang itim na tinali na inaalagaan nito ng higit pa sa sarili ay nakahandusay sa lupa. Laslas ang leeg, tuyo na parang pinigaan ng lahat ng dugo, at ang mga mata ay dilat na dilat sa isang hindi nakikitang katatakutan. Dumating si Leo, at ang mukha nito ay nag-apoy sa galit. Kasunod niya si Aling Martha na napahawak na lang sa bibig. At sa hindi inaasahang pagkakataon, papalapit din si Mang Ariel na may daladalang pandesal na tila nagkataon lang na dumaan. Anong nangyari dito? Tanong ni Mang Ariel. Ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Ang manok ko. Halos pabulong na, sabi ni Leo. Nanginginig ang mga kamay. Tiningnan ni Mang Ariel ang patay na manok. Pagkatapos ay ang gubat at sa huli si Chacha. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Nakakapagtaka, sabi niya. Parang hindi gawa ng aso o kahit ng tao. Masyadong malinis ang pagkapatay, parang sinipsip. Ang salitang iyon, sinipsip, ay parang lason na kumalat sa hangin. Dahan-dahang lumingon si Leo kay Chacha. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pagkasuklam at takot. Naaalala niya ang itsura ni Chacha, ang kuba nito, ang pagiging palaging mag-isam, ang mga bulong-bulungan na nakakakita ito ng mga bagay-bagay. Ikaw, anas ni Leo. Ikaw ang may gawa nito. Ano? Gulat na tanong ni Chacha. Aswang ka. Sigaw ni Leo, sabay turo sa kanya. Ang salita ay parang kidlat na gumuhit sa umaga. Ikaw ang malas sa pamilyang to. Simula nang lumaki ka, sunod-sunod na ang kamalasan. Ikaw ang pumapatay ng mga hayop. Hindi totoo yan. Sigaw pabalik ni Chacha. Nangingilid ang luha. Tumingin siya sa kanyang ina. Naghahanap ng kakampi. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Aling Martha ay ang parehong takot na nakita niya kay Leo. Ang takot na itinanim ni Mang Ariel. Umalis ka. Mahinang sabi ni Aling Martha. Ang boses ay nanginginig. Inay, umalis ka. Sigaw nito. Ang pagmamahal ng isang ina ay biglang naglaho, nilamon ng isang sinaunang pangamba. Lumayas ka sa bahay na to, bago pa kami ang isunod mo. Kasabay ng mga salitang iyon, pumatak ang unang butil ng ulan. Walang nagawa si Chacha kundi tumakbo. Tumakbo siya palayo sa bahay na hindi kailanman naging tahanan. Palayo sa pamilyang tumakwil sa kanya. Bumuhos ang malakas na ulan at ang bawat patak nito sa mga bubong na yero ay parang walang katapusang pag-iyak. Habang tumatakbo siya sa maputik na daan, palusong sa dulo ng barangay, may narinig siyang mga yabag sa likuran niya. Isang kaluskos, mabilis, mabigat. Lumingon siya pero wala. Tanging ang malakas na buhos ng ulan. Binilisan niya ang takbo. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Hindi lang ang pamilya niya ang nagtataboy sa kanya. May humahabol sa kanya sa dilim. May isang lugar na lang siyang alam. Isang lugar na kinatatakutan ng lahat. Pero para sa kanya ngayon ay ang tanging pag-asa. Ang kubo ni Lola Ada. Ang matandang albularya na nakatayo sa tabi ng sementeryo. Pagdating niya roon, basang-basa, nanginginig sa ginaw at takot,
Kumatok siya sa pinto. Gamit ang natitira niyang lakas, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Si Lola Ada, na may hawak na lampara, ay tumingin sa kanya. Walang gulat sa mga mata ng matanda. Walang pagtataka. Tanging isang malalim na pag-unawa. Inabutan siya nito ng isang tuyong tuwalya at isang baso ng mainit na salabat. Ang init ng luya ay gumapang sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig niyang katawan. Nang sa wakas ay tumigil ang kanyang panginginig, tinitigan siya ni Lola Ada. Ang mga mata nito ay tila nakikita hindi lang ang kanyang basang damit, kundi pati ang kaluluwa sa loob nito. "Matagal na kitang hinihintay, Apo," sabi ng matanda sa mahinahong boses. "Dumadaloy sa iyo ang dugo." Nakatitig si Chacha sa apoy ng lampara. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga dingding na gawa sa sawali. Lumilikha ng mga aninong gumagalaw na tila may sariling buhay. Sa labas, humina na ang ulan at napalitan ng ambon. Pero ang lamig ay nanunuot pa rin sa kanyang mga buto. Ang dugo, mahinang ulit ni Chacha. Tila hindi pa rin makapaniwala. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Lola?" Umupo si Lola Ada sa isang maliit na bangkito sa tapat niya. Inayos nito ang mga nakasabit na bungkos ng mga tuyong dahon at ugat sa pader bago nagsalita. Ang amoy ng mga halamang gamot ay humahalo sa usok ng lampara. "Ang lola mo sa tuhod, si Inang Luningning, ay isang makapangyarihang albularya simula ng matanda. Ang kakayahan niyang makakita, makaramdam ay nasa dugo. Isang biyaya at isang sumpa na ipinapasa sa iilang babae sa ating angkan. Ikaw ang pinakahuling pinagpasahan nito, Chacha." Hindi makapagsalita si Chacha. Ang pagiging kakaibahan ni Lupam, kaiba niya. Ang pagkakita niya sa mga anino sa gilid ng kanyang mga mata. Ang pagkarinig sa mga bulong na dala ng hangin. Hindi pala iyon kabaliwan. Pero bakit? Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Hindi natin pinipili ang dugo, Apo. Ang dugo ang pumipili sa atin. Huminga ng malalim si Lola Ada. At ang dugo mo, matapang ang amoy nito. Kaya kanya natuntun. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Chacha. "Sino po?" Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa mga siwang ng kubo. Ang apoy ng lampara ay halos mamatay at sa saglit na pagdilim, narinig ni Chacha ang isang bulong na tila humihimas sa kanyang tainga. "Chacha!" Sinindihan muli ni Lola Ada ang mitya. Ang tawag sa kanila ng mga ninuno natin ay ang mga harimundon. Mga nilalang na nag-aanyong tao sa araw, ngunit mga halimaw na uhaw sa dugo pagsapit ng dilim. At ang pinuno nila, ang nagpapanggap na si Ariel, ay isa sa pinakamatanda at pinakamalakas sa kanila. Ang mga pulang mata, ang aninong halimaw, ang amoy lupa, lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isip ni Chacha. Bakit po siya nandito? Bakit sa amin? "Dahil sa'yo!" Diretsong sagot ni Lola Ada. Ang dugo ng isang albularya ay lason sa kanila. Pero ang isang hindi pa sanay, isang birhen sa sining, ay isang premyo. Kung makuha niya ang lakas mo, wala nang makakapigil sa kanya. Ang takot ay parang ahas na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi siya tinakwil ng pamilya niya dahil lang sa isang patay na manok. Ginamit ni Ariel ang takot nila para itaboy siya, para mas madali siyang makuha.
Nakita ni Lola Ada ang pagbabago sa mukha niya. Ang pag-unawa na mabilis na nauwi sa matinding pangamba. Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang takot ang pagkain nila, Chacha. Huwag mo silang bubusugin. Doon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Chacha ang isang tunay na pagkalinga. Isang pag-unawa na hindi nakabatay sa awa, kundi sa pagkilala. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Lola Ada at inilagay ito sa kanyang noo. Isang pagmamano. Isang kilos ng paggalang at pagtanggap na hindi niya kailanman nagawa sa sarili niyang pamilya. Ngumiti ang matanda. Bukas, sisimulan natin ang iyong pagsasanay. Bago siya matulog, may inabot si Lola Ada sa kanya. Isang pulseras na gawa sa itim na mga butil ng kahoy na may isang butil na kulay puti sa gitna. Huwag mo itong tatanggalin kahit kailan, seryosong sabi ng matanda. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata at ang lamig sa boses nito ay higit pa sa lamig ng ambon sa labas. Kapag nangitim ang mga puting butil, ibig sabihin, malapit na siya. Tayong na mapambimig de mamne, kailangan natin ng dahon ng lagundi at ugat ng makahiya. Sabi ni Lola Ada kinabukasan habang naghahanda sila ng almusal na sinangag at tuyo. Ang mga ito, kapag pinagsama sa tamang dasal, ay lumilikha ng harang na hindi nila basta-basta matatawid. Kunin mo sa may bandang sapa, doon sa paanan ng malaking puno ng akasya. Tumango si Chacha. May kaunting kaba sa kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataon na lalabas siya sa ligtas na bakuran ng kubo ni Lola Ada. Ngunit mayroon ding bagong damdamin na sumisibol sa loob niya. Isang uri ng determinasyon. Ang gubat ay pamilyar sa kanya. Ngunit ngayon, tila iba ang pakiramdam. Ang bawat kaluskos ng dahon, ang bawat huni ng ibon ay may kahulugan. Ang hangin ay tila may ibinubulong na mga lihim na tanging siya lang ang nakakarinig. Habang maingat niyang binubunot ang ugat ng makahiya, na tinitiklop ang mga dahon nito sa kanyang paghawak, isang boses ang narinig niya. Sino ka? At bakit mo ginugulo ang aking pananahimik? Ang boses ay hindi nagmula sa harap o sa likod, kundi sa lahat ng dako. Malamig ito, parang tunog ng mga dahon ng kawayan na pinaglalaruan ng hangin. Napatigil si Chacha. Ang puso niya ay biglang bumilis. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang nakita. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, nanginginig ang mga kamay. Hindi ka nararapat dito, taong lupa, sabi ulit ng boses. Mas malapit na ngayon. Kasabay nito, sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang mga kislap ng kulay asul. Maliliit na ilaw na sumasayaw sa pagitan ng mga puno, papalapit ng papalapit at doon, nakaupo sa isang malaking ugat ng puno ng akasya, lumitaw ang isang lalaki. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa mga dahon at sinulid ng sinag ng buwan. Ang kanyang buhok ay maitim na parang gabi at ang kanyang mga mata ay kulay asul, isang asul na napakatingkad, hindi natural sa isang tao. Ano ang ginagawa mo sa aking gubat? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay ang parehong boses na narinig ni Chacha. Hindi siya nakasagot. Naramdaman niya ang kapangyarihan na bumabalot sa nilalang na ito. Isang kapangyarihan na kasing tanda ng gubat mismo. Biglang napako ang tingin ng lalaki sa kanyang braso. Sa pulseras na bigay ni Lola Ada. Ang pulseras, anas nito. At sa unang pagkakataon,
Nakita ni Chacha ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagiging malamig, nagkaroon ito ng kislap ng pagkilala. At marahil isang lumang alaala. Tumayo ito at lumapit kay Chacha. Hindi siya gumalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na hindi siya sasaktan nito. May inihagis ito sa kanya. Mabilis niya itong nasalo. Isang bukadkad na bulaklak na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang mga talulot nito ay kulay puti, ngunit sa gitna, kumikinang ito ng banayad na liwanag na asul. At tulad ng bigla nitong paglitaw, bigla na lang din itong naglaho sa hangin. Pagbalik ni Chacha sa kubo, nanginginig pa rin. Ipinakita niya kay Lola Ada ang mga halaman at ang bulaklak. Napangiti ang matanda. Si Ginoong Asul, sabi nito, ang bantay ng gubat na ito. May utang na loob ang ating angkan sa kanya. Isang kasunduan na ginawa pa ng lola mo sa tuhod. Mukhang kinilala ka niya. Nang gabing iyon, tinuruan siya ni Lola Ada ng kanyang unang ritual. Isang ritual ng paglilinis. Sa isang maliit na mangkok na luwad, nagsunog sila ng uling at pinatakan ito ng mga pinigang dahon. Umusal si Lola Ada ng mga salita sa isang lengguwahe na hindi maintindihan ni Chacha. Ngunit nararamdaman niya ang bigat at kapangyarihan sa bawat pantig. Ipikit mo ang iyong mga mata, Chacha. Utos ng matanda. Damhin mo ang ugat ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Damhin mo ang hangin sa iyong balat. Ikaw ay bahagi nila at sila ay bahagi mo. Sinunod ni Chacha at sa pag-usal niya ng mga salita kasabay ni Lola Ada, isang init ang gumapang mula sa kanyang talampakan pataas. Kumalat sa kanyang buong katawan hanggang sa umabot sa kanyang kuba. Hindi ito masakit. Ito ay isang init na nagpapalakas, nagpapalaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang kakaibang katawan ay hindi isang kulungan, kundi isang sisidlan ng kapangyarihan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay mas maliwanag ang lahat. Ngunit biglang, nag-vibrate ang pulsera sa kanyang braso. Isang mabilis at malakas na panginginig. Tumingin siya rito at sa kanyang panlalaki ng mata, ang isa sa mga itim na butil ay naging kulay abo. At kasabay nito, isang alulong ang narinig nila mula sa labas. Malakas at napakalapit. Kiyanaka, ang alulong ay dumaan at humihip sa kanilang kubo na parang isang tunay na bagyo. Napahawak si Chacha sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay gustong kumawala. Naramdaman niya, anas ni Lola Ada. Ang mga mata ay nakapako sa bintana. Tila nakikita ang halimaw sa dilim. Naramdaman niya ang paggising ng iyong dugo. Tumingin ang matanda sa nangingitim na butil sa pulseras ni Chacha. Isa iyong hamon at isang babala. Hindi nakatulog si Chacha ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang tunog ng alulong at ang imahe ng nag-ibang kulay na butil. Ang panganib ay hindi na isang malayong alamat. Ito ay nasa labas lang ng kanilang pinto, naghihintay. Ngunit may isa pang imahe na gumugulo sa kanya. Ang mukha ng kanyang ina. Ang mukha ng kanyang kuya. Sa kabila ng ginawa nila, sa kabila ng pagtataboy, sila pa rin ang kanyang pamilya. At alam niyang hindi siya ang tunay na target ng babala. Sila ang gagamitin ni Ariel para saktan siya. Isang galit na may kasamang pag-aalala ang kumukulo sa loob niya. Kinabukasan,
Bago pa man sumikat ang araw, gumawa siya ng desisyon. "Pupunta po ako doon," sabi niya kay Lola Ada. Hindi na nagtanong ang matanda. Tila alam na nito ang laman ng kanyang isip. Tumango lang ito at inabutan siya ng isang maliit na bayong na may lamang asin na binasbasan at ilang piraso ng uling mula sa pinagritwalan nila. "Huwag kang magpapakita. Ikalat mo ito sa paligid ng kanilang bakuran. Magbibigay ito ng pansamantalang proteksyon. At magmadali ka." Ang daan pabalik sa lugar kung saan siya lumaki ay puno ng panganib. Ang bawat anino ay tila may buhay. Ang bawat ugoy ng mga sanga ng puno ay parang mga kamay na gustong dumaklot sa kanya. Ngunit nagpatuloy siya. Nang tanaw na niya ang kanilang bahay, nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Ang bahay ay tahimik, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. At doon, sa pintuan nila sa kusina, nakita niya ito. 3 malalalim na kalmot, nakahilera, tila gawa ng isang dambuhalang kamay na may matutulis na kuko. Ang mga hibla ng kahoy ay nakanganga na parang isang sugat. Ang bakas ay sariwa pa, isang malinaw na mensahe. "Kaya kong pumasok kahit anong oras ko gustuhin." Habang nakatitig siya sa mga kalmot, isang boses mula sa kanyang alaala ang umalingaw-ngaw. Isang tunog ng pagkaskas, matinis at nakakapangilabot. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang kanyang ina, nakaupo sa hapag, nakatulala sa isang tasang kape. Ang mukha nito ay pagod at balisa. Isang saglit na awa ang naramdaman ni Chacha. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang kuya Leo, naglilinis ng hawla. Ang anino nito sa dingding, sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya, ay tila humahaba at nababaluktot sa isang paraan na hindi normal. Naramdaman ni Chacha ang pagmamadali. Kailangan na niyang kumilos. Naghintay siya hanggang sa pumasok sa loob ng bahay ang kanyang kuya. Dahan-dahan, gumapang siya sa gilid ng kanilang bakuran, sa ilalim ng mga halaman ng gumamela. Sinimulan niyang isaboy ang asin sa lupa, bumubulong ng mga salitang itinuro ni Lola Ada. Malapit na siyang matapos nang biglang bumukas ang pinto sa likod. Lumabas ang kanyang kuya Leo para magtapon ng basura. Mabilis na nagtago si Chacha sa likod ng isang malaking paso. Hindi siya humihinga. Nakikita niya ang likod ng kanyang kapatid, ilang hakbang lang ang layo. Isang maling galaw lang. Makikita siya. Hindi siya nakita ni Leo, pero may ibang nakakita sa kanya. Ang aso nila, si Bantay, na nakatali malapit sa kusina, ay biglang tumahimik. Dati, kahit anino lang ng pusa ay tinatahulan nito. Pero ngayon, nakatingin ito ng diretso sa pinagtataguan ni Chacha. Hindi ito tumahol. Sa haludata halip, dahan-dahan itong umatras. Ang buntot nito ay sumuot sa pagitan ng kanyang mga hita. At isang mahinang tunog ang lumabas mula sa bibig nito. Isang pag-ungol. Isang tunog ng matinding takot. Tinitigan ni Bantay si Chacha. Hindi na bilang amo niyang nagpapakain dito, kundi bilang isang bagay na hindi nito maintindihan. Isang bagay na kinatatakutan nito ng higit pa sa kulog at kidlat. Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Ang liwanag nito ay kulay pilak na nagbibigay buhay sa mga anino at ginagawang mga multo ang mga puno. Ang bilog ng buwan ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Paliwanag ni Lola Ada habang inihahanda nila ang gitna ng kubo. Pero ito rin ang gabi
na pinakamahina ang kanilang mga anino. Kung magagawa natin ng tama ang ritual, makakagawa tayo ng isang sugat sa kanyang kapangyarihan. Isang sugat na hindi basta-basta gagaling. Sa sahig, gumuhit sila ng isang bilog gamit ang asin. Sa loob nito, naglagay sila ng 7 kandilang itim at isang mangkok na may nagbabagang uling at mga tuyong dahon ng romero. Ang hangin sa loob ng kubo ay siksik sa tensyon at amoy ng mga halamang gamot. Umupo sila sa loob ng bilog, magkaharap. "Handa ka na ba, Apo?" tanong ni Lola Ada. Tumango si Chacha. May takot pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Sinimulan ni Lola Ada ang pag-usal ng mga salita sa isang lengguwaheng kasing tanda ng mga bundok. Sumunod si Chacha. Ginagaya ang tunog at ritmo. Isang enerhiya ang nagsimulang umikot sa loob ng bilog. Naramdaman ni Chacha ang init nito, ang panginginig ng sahig sa ilalim niya. Nakapikit, nakita niya sa kanyang isip ang mga ugat na kumakalat mula sa kanya. Kumakapit sa lupa, humihigop ng lakas, may pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya nilang manalo. Ngunit biglang, isang boses ang sumingit sa kanyang isipan. "Hayop ka!" Napatigil si Chacha. Ang salita ay malinaw na parang sinisigaw sa tabi ng kanyang tainga. Tanga-tanga, sinubukan niyang ipagpatuloy ang dasal. Pero ang mga salita ng ritual ay nabubura, napapalitan ng mga masasakit na alaala. "Pabigat ka talaga kahit kailan." Ang mga boses ng kanyang ina, ng kanyang kuya, ay parang mga bubog na sumusugat sa kanyang konsentrasyon. Pero hindi na boses ng kanyang ina o kuya ang naririnig niya. Boses iyon ni Ariel. Malamig, mapanlait, at nanggagaling sa lahat ng sulok ng kanyang isip. "Chacha, magpatuloy ka!" sigaw ni Lola Ada. Nararamdaman ang paghina ng kanilang koneksyon. Sinubukan ni Chacha, ngunit huli na ang lahat. Isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga pulang mata, nag-aapoy sa dilim, tumatawa sa kanya. Biglang bumuhos ang isang napakalamig na hangin sa loob ng kubo. At sabay-sabay na parang hinipan ng isang masamang hangin, namatay ang apoy ng 7 kandila. Nabitawan ni Lola Ada ang kamay ni Chacha at napasuka ito ng dugo. Bumagsak ito sa sahig, humihingal, at sa isang saglit, tila tumanda ito ng 10 taon. "Lola!" sigaw ni Chacha. Gumagapang palapit. Ang init ay nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang ritual ay hindi lang nabigo. Sumabog ito. Ang kapangyarihan na para sana kay Ariel ay bumalik sa kanila. "Patawad, Lola. Patawad po." Umiiyak na sabi ni Chacha, puno ng pagsisisi. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mahina, pero may diin. Tumingin ito sa kanya, at sa kabila ng sakit, may apoy sa mga mata nito. "Ang takot," umuubong sabi ni Lola Ada. "Sandata rin nila. Huwag mong ibigay." Paano niya nalaman?" tanong ni Chacha. Ang boses ay basag. Hindi nakasagot si Lola Ada. Tumingin lang ito sa madilim na sulok ng kubo. At doon, isang tunog ang kanilang narinig. Isang tunog ng pagkaskas dahan-dahan, mariin. Ang tunog ng isang matulis na bagay na iginuguhit sa kahoy na dingding ng kubo mula sa labas. Nanginginig, dahan-dahan silang lumingon sa pinanggagalingan ng tunog. Nang ito ay tumigil, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. At sa liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bintana,
Nabasa nila ang mensaheng iniwan nito. Mga salitang kinaskas sa kahoy. Sa susunod, pamilya mo. Gia Sosam. Ang mga sumunod na araw ay binalot ng mabigat na katahimikan. Si Lola Ada ay nanatiling mahina. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ang kanyang lakas ay tila hindi na bumabalik. Si Chacha ang nag-alaga sa kanya, nagpapakain, nagpapainom ng mga pinakuluang gamot na ugat, ngunit sa bawat sandali, ang mga salitang nakaukit sa dingding ay parang apoy na pumapaso sa kanyang likuran. Sa susunod, pamilya mo. Ang pagsisisi ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Kasalanan niya ito. Kung naging mas malakas lang sana siya, kung hindi siya nagpadala sa takot, hindi sana masasaktan si Lola Ada. Hindi sana malalagay sa bingit ng kamatayan ang pamilyang tumakwil sa kanya. Isang gabi, habang binabantayan niya ang natutulog na matanda, bumulong siya sa dilim. "Hindi ko na po kaya, Lola. Suso na po ako." Isang luhang pumatak sa sahig na kawayan. Ang luhang iyon ay hindi na para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng taong idinadamay niya. Biglang tumahimik ang paligid. Ang huni ng mga kuliglig ay nawala. Ang kaluskos ng mga dahon sa labas ay huminto. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kubo at sa buong gubat. Maging ang apoy sa lampara ay tumigil sa pagsayaw. Ang ningas nito ay pirmi na parang isang bituin. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang malamig na liwanag na asul ang dahan-dahang naghugis sa loob ng kubo. Ang pagsuko ay para lamang sa mga hindi pa nakakahanap ng dahilan para lumaban. Ang boses ni Ginoong Asul ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Nakatayo siya roon. Ang anyo ay tila mas malinaw at mas totoo kaysa dati. "Wala na akong dahilan," sagot ni Chacha. Ang boses ay basag. "Mas malakas siya at sa bawat pagsubok ko may nasasaktan. Mas malakas siya dahil pinapakain ninyo siya," sabi ng engkanto. Tumingin ito sa bintana, patungo sa direksyon ng barangay. Ang takot ng buong nayon, yun ang kanyang hapunan. Sa bawat bulong ng pangamba, sa bawat pintong isinasara ng maaga, lumalakas siya. May inilapag si Ginoong Asul sa maliit na lamesa. Isang punyal. Ang puluhan nito ay gawa sa isang itim na kahoy na hindi pamilyar kay Chacha. At ang talim nito ay tila hinulma mula sa solidong liwanag ng buwan. Kumikinang ito ng sarili nitong malamig na liwanag. Nang iabot ito ni Chacha, naramdaman niya ang lamig nito at isang mahinang ugong na parang isang kantang natutulog. "Hindi ko kayang labanan ang kanyang uri," sabi ni Ginoong Asul. "Iba ang aming mundo. Iba ang aming mga batas. Ngunit kaya kong ibigay sa iyo ang sandata." Lumapit ito kay Chacha. Ang mga matang asul ay nakatitig sa kanya. Ang punyal na ito ay ginawa sa ilalim ng buwang hindi nakikita ng mga tao. Kaya nitong sugatan ang laman na hindi tinatablan ng ordinaryong bakal. Ngunit nag-atubili ito. Ngunit kailangan itong gisingin ng isang pangako. Isang pangakong mas matimbang pa sa iyong buhay. Inilahad ng engkanto ang kanyang palad sa ibabaw ng pulseras na suot ni Chacha. Isang liwanag na asul ang dumaloy mula sa kanyang kamay patungo sa mga butil. Nakita ni Chacha na si Ginoong Asul ay tila bahagyang lumabo. Ang anyo nito ay naging mas manipis, na parang usok. Ibinibigay nito ang isang bahagi ng kanyang buhay. "Huwag!" Sinubukan siyang pigilan ni Chacha. "Ang utang na loob ng aking lahi ay dapat bayaran," putol nito sa kanya.
Ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Naramdaman ni Chacha ang bagong lakas na dumadaloy sa pulseras. Isang malamig na enerhiya na pumapalibot sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang punyal. Tumingin siya sa natutulog na si Lola Ada, sa mensahe sa dingding at sa alaala ng pamilya niya. Wala ng luha, wala ng pag-aalinlangan. Tumingin siya ng diretso kay Ginoong Asul. Ipinapangako ko, sabi ni Chacha. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malamig, tulad ng talim ng punyal na hawak niya. Ipinapangako ko na hindi masasayang ang iyong alay. Tatapusin ko ito. Tumango si Ginoong Asul at sa isang huling kislap ng asul na liwanag, naglaho ito. Naiwan si Chacha sa katahimian. Itinaas niya ang punyal sa tapat ng kanyang mukha. At sa makintab na talim nito ang makikitama sa babato ni Minituti, nakita niya ang kanyang refleksyon. Pero hindi na ito ang dating Chacha. Ang kanyang mga mata, sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ay nagniningning. Kulay pilak. Walang takot na pumasok si Chacha sa bahay kung saan siya isinumpa. Ang bawat sulok ay pamilyar. Ngunit ngayon, ito ay isang larangan ng digmaan na siya mismo ang naghanda. Ang sahig na semento kung saan nabasag ang plato. Ang pader kung saan nakasabit ang kupas nilang larawan. Lahat ay mga tahimik na saksi sa kanyang pagbabalik. Inihanda niya ang bawat sulok. Isang manipis na linya ng asin sa harap ng mga bintana. Mga marka ng uling na iginuhit sa hamba ng pinto. Maliit, halos hindi nakikita, ngunit puno ng kapangyarihan. Ikinulong niya ang kanyang ina at kuya sa loob ng kanilang silid. Chacha, anak, anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Aling Martha mula sa likod ng pinto. Para po ito sa inyo, sagot lang ni Chacha. Ang boses ay kalmado. Kinalang niya ang isang mabigat na upuan sa pinto. Narinig niya ang kanilang mga takot na bulong sa loob. Ayos lang. Ang takot nila ngayon ang magliligtas sa kanila. Umupo siya sa gitna ng sala. Hawak ang punyal na bigay ni Ginoong Asul. Malamig ito sa kanyang palad. Humihinga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Pinakikiramdaman ang buong bahay. At pagkatapos, tumigil ang hangin. Ang tunog ng mga kuliglig ay biglang nawala. Ang buong paligid ay nabalot sa isang hindi natural na katahimikan. Narinig ni Chacha ang pag-ungol ng mga kahoy na haligi ng bahay, na parang dinadaganan ng isang hindi makitang bigat. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa harap. Walang kumatok, walang tumulak. Bumukas lang ito na parang may sariling isip at sa liwanag ng buwan, ang silweta ni Mang Ariel ay lumitaw. Nakangiti pa rin ito. Gabi na, Chacha, sabi nito. Ang boses ay malumanay pa rin, ngunit may kasama ng panunuya. Nandito ako para maningil ng utang. Wala kang makukuha dito, sagot ni Chacha. Hindi gumagalaw mula sa kanyang pagkakaupo. Tumawa si Mang Ariel, isang tawang walang saya. Hindi ikaw ang kausap ko, ang dugo mo. At nagsimula siyang magbago. Unang lumagutok ang mga buto sa kanyang likod. Isang tunog na parang mga tuyong sanga na binabali. Ang kanyang mga balikat ay lumapad, pumunit sa kanyang damit. Humaba ang kanyang muka, ang ilong at bibig ay umusli, naging nguso ng isang dambuhalang aso. Ang kanyang balat ay umitim at tinubuan ng magaspang na balahibo. Ang mga kuko sa kanyang mga kamay at paa ay humaba
at kumurbang parang mga kutsilyo. At nang tumayo ito sa kanyang buong taas, ang ulo nito ay halos sumayad na sa kisame. Ang amoy lupa ay napalitan ng amoy ng dugo at mabangis na galit. Ang mga mata nito ay dalawang nag-aapoy na baga. Ang pag-ungol na lumabas sa lalamunan nito ay nagpayanig sa buong kabahayan. Mula sa silid, narinig ni Chacha ang sigaw ng kanyang ina at ang desperadong pagdarasal ng kanyang kuya. Tumayo si Chacha. Bago siya humarap sa halimaw, ang mga mata niya ay napako sa isang bagay sa dingding. Ang kupas na larawan ng kanilang pamilya, isang masayang batang Leo, isang ngiting aling Martay, at isang maliit na batang babae na may malungkot na mata. Pilit na itinago ang kanyang kuba sa likod ng kanyang ina. Hindi na siya umiyak. Hinarap niya ang halimaw na ngayon ay buo ng isang harimundon. Hawak niya ng mahigpit ang punyal. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa talim nito ay ang tanging malamig na bagay sa silid na iyon. Ibinigay ka dapat sa akin ng lola mo. Ang boses ng halimaw ay hindi na boses ng tao. Ito ay isang dagundong na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Isang utang na dugo. At sa isang nakakabinging alulong sumugod ito sa kanya. Ang pagsugod ng harimundon ay parang isang itim na anino na gustong lumamon sa lahat ng liwanag. Kumilos si Chacha hindi dahil sa isip, kundi dahil sa instinct. Umigtad siya sa isang tabi at ang halimaw ay sumalpok sa dingding na kawayan na lumikha ng isang malaking butas. Ang mga piraso ng sawali ay lumipad sa hangin. Sinamantala ni Chacha ang pagkakataon. Isinaksak niya ang punyal sa hita ng halimaw. Isang nakakabinging alulong ng sakit ang umalingaw-ngaw. Itim na dugo ang bumukal mula sa sugat, umuusok na parang asido kapag tumatama sa sahig. Gumana nga, tinatabla nito. Ngunit ang sakit ay lalo lang nagpabangis sa halimaw. Iwinasiwas nito ang kanyang braso na may matutulis na kuko. Tumama ito sa balikat ni Chacha. Naramdaman niya ang matinding hapdi na parang hinati ng 5 nag-aapoy na bakal ang kanyang balat. Bumagsak siya, ngunit mabilis na gumulong palayo bago pa man siya maabot ng pangalawang atake. "Hindi mo ako matatalo, bata," dumagundong ang boses nito. "Ang dugo mo ay akin!" Naglaban sila sa loob ng maliit na sala. Isang sayaw ng kamatayan. Bawat atake ng halimaw ay sinasagot ni Chacha ng mabilis na pag-ilag at isang taga ng punyal. Ngunit napapagod na siya. Ang sugat sa kanyang balikat ay patuloy na nagdurugo. Alam niyang hindi siya magtatagal. Kailangan mong tawagin ang tamang pangalan. Isang bulong, isang pamilyar na boses sa kanyang isipan. Tumawag sa maling pangalan ay pagbukas sa maling pintuan. Ang mga salita ni Lola Ada. Ngayon niya lang naintindihan, si Ariel ay isang maskara. Isang pangalan na ginamit para magtago sa mundo ng mga tao. Ang harimundon, kahit iyon ay pangalan lang ng kanyang lahi. Ang tunay nitong pangalan, ang pangalan na ibinigay sa kanya sa simula ng panahon. Iyon ang kanyang tunay na kadena. Pero paano niya malalaman? Habang iniisip niya ito, bigla siyang natigilan. Isang ideya, isang desperadong ideya. Utang na dugo, sigaw ni Chacha. Habang umiiwas sa isa na namang mabangis na atake. Hindi ka siningil ng lola ko dahil alam niyang isa kang duwag. Nagtatago ka sa likod ng pangalan ng tao. Ang pang-iinis ay tumama. Umalulong ang halimaw sa galit at sumugod ng walang pag-iingat.
ito na ang pagkakataon niya. Nang malapit na ito, sa halip na tumaga, ibinagsak ni Chacha ang kanyang sarili at sinaksak ang paa nito. Ibinaon ang punyal sa pagitan ng mga litid. Napaluhod ang halimaw sa isang paa. Sa sandaling iyon, sa loob ng silid, ang dasal ng kanyang ina at kuya ay biglang lumakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, pero naramdaman nila ang labanan ng liwanag at dilim. At sa gitna ng kanilang takot, pinili nilang kumapit sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang mga boses, nanginginig ngunit puno ng pagsusumamo, ay lumikha ng isang hindi nakikitang harang. Isang mahinang liwanag ang nagsimulang pumalibot sa kanila. At kay Chacha, naramdaman ito ng halimaw. Sumigaw ito, hindi na sa galit, kundi sa sakit na parang napapaso sa banal na liwanag. At sa gitna ng ingay na iyon, isang huling bulong ang dumating sa isip ni Chacha. Isang boses na malamig at parang hangin. Ang boses ni Ginoong Asul. Isang salita, isang pangalan na hindi niya pa narinig kailanman. Ngunit bigla niyang naintindihan. Ang huling regalo. Ang bayad sa utang na loob. Habang nakaluhod ang halimaw, tinanggal ni Chacha ang punyal sa paa nito at tumayo sa harap nito. Ang dugo ay dumadaloy sa kanyang braso, pero hindi na niya ito iniinda. Tinitigan niya ang nag-aapoy na mga mata ng halimaw. At sa pinakamalakas na sigaw na kaya niya, isinigaw niya ang pangalan. Malignor! Isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa lahat ng alulong ang bumalot sa bahay. Ang halimaw ay natigilan. Ang nag-aapoy na mga mata nito ay nanlaki, hindi sa galit, kundi sa purong takot. Isang takot ng isang nilalang na tinawag sa kanyang tunay at hubad na katauhan. At nagsimula itong masunog. Hindi apoy ang tumutupok dito. Nagsimula itong maging abo mula sa loob. Ang itim na balahibo, ang matitigas na laman, ang matitibay na buto. Lahat ay unti-unting naging alikabok. Isang huling mahabang alulong ng paghihirap ang pinakawalan nito. Isang alulong na hindi na puno ng bangis, kundi ng pagkatalo. Bago ito tuluyang gumuho at naging isang bunton ng itim na abo sa sahig. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa bigat ng labanan. Ang tanging naririnig na lang ay ang lagutok ng mga nasirang kawayan sa dingding at ang mabilis pagod na paghinga ni Chacha. Ang amoy ng itim na abo at nasunog na kasamaan ay nanunuot sa hangin. Nabitawan niya ang punyal. Gumawa ito ng isang matinis na kalansing nang bumagsak sa sahig na semento. Pagkatapos, ang kanyang mga tuhod ay bumigay na rin. Bumagsak siya, napasandal sa isang haligi. Ang sakit mula sa kanyang sugat sa balikat ay ngayon niya lang naramdaman ng buo. Dahan-dahang tumigil ang pagdarasal mula sa loob ng silid. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, narinig ni Chacha ang paggalaw ng upuan na nakaharang sa pinto. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Unang sumilip ang kanyang kuya Leo. Ang muka ay putlang-putla. Sumunod ang kanyang ina. Si Aling Martha, ang mga mata ay puno ng luha at hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang nakita nila ay parang isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Ang wasak na sala, ang bunton ng itim na abo sa gitna, at si Chacha, duguan, pagod, ngunit buhay. Hindi sila makapagsalita. Nakatitig lang sila sa kanya.
At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ang tingin nila ay hindi na puno ng pagkasuklam. Wala na ang pangungutya. Wala na ang galit. Ang naroon na lang ay pagkamangha, pagsisisi, at marahil isang maliit na butil ng takot sa kung ano na ang pinagbago niya. Walang sinabi si Chacha. Tinitigan lang din niya sila pabalik. Hanggang sa ang katahimikan ay binasag ng unang sinag ng araw. Ang bukang liwayway, isang silahis ng ginintuang liwanag ang pumasok sa butas ng dingding, tumama sa bunton ng abo. Sa isang iglap, ang abo ay tinangay ng isang hindi nakikitang hangin at naglaho na parang hindi umiral kailanman. Ang liwanag ay gumapang sa sahig at nang abutin nito si Chacha, naramdaman niya ang init nito sa kanyang balat. Isang init na nagpapahiwatig ng pag-asa. Nang bagong simula, bumagsak ang mga luha mula sa mata ni Aling Martha. Dahan-dahan itong lumapit kay Chacha. Bawat hakbang ay mabigat sa pagsisisi. Lumuhod ito sa harap niya, pero hindi nito alam ang sasabihin. Paano ka ihingi ng tawad sa isang anak na tinakwil mo? Isang anak na siya pa lang ang nagligtas sa iyo? Si Leo ang unang kumilos. Lumapit ito at sa sahig nakita nito ang isang piraso ng tela na nahulog mula sa damit ni Chacha. Kinuha niya ito at sa isang kilos na hindi pa niya nagawa kailanman, marahan niyang ipinunas ang dugo at dumi sa mukha ng kanyang kapatid. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Chacha, iyon na ang lahat. Isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pintuan. Napatingin silang lahat. Nakatayo roon si Lola Ada, mumukha pa rin itong mahina. Ngunit nakatayo na. Nakasandal ito sa hamba ng pinto at sa mga mata nito, isang ngiti ng pagmamalaki ang mababasa. Tumingin ito sa wasak na bahay, sa naguguluhang pamilya at sa pagod ngunit matagumpay na si Chacha. Ngayon, sabi ni Lola Ada, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Tumingin ito ng diretso kay Chacha at sa sandaling iyon, hindi na siya ang batang kuba na tinatakbuhan ng lahat. Nagsisimula pa lang ang tunay mong paglalakbay, Albularia.